Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, meron naman tayong magandang pag-uusapan dito sa ating channel at sana po ay makuhanan ninyo ng mga impormasyon, makuhanan man lang ninyo ng mga ideya kung paano po mag-apply dito nga sa Canada, no? Sana po mapanood ninyo buo ito ating video dahil andito po lahat yung inyong mga kinakailangan kung paano mag-apply, anong agency, anong website, para at least meron kayong mga idea. Sana po ito ay makuha ninyo ng gabay kung paano ba mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada. And again, sinasabi ko sa inyo na kahit gaano karami ang trabaho opportunity sa Canada, subalit nasa inyo po ay hindi ganun kaganda ang inyong mga qualification, talagang mahirapan kayo. Maraming nagtatanong kayo, Noy, marami po akong sinindan mga resume sa job bank, sa Indeed, wala pong pansit. Ang sagot dyan, simple lang. Ang inyong resume hindi maganda. Okay? Subalit, sinasabi ko nga sa inyo dito nga sa ating mga vlog na ayusin ninyo pagsulat ng inyong mga resume upang kayo nga ay mapansin ng mga employer at mag-apply kayo ayon sa inyong experience. Dahil kung hindi naman kayo nag-a-apply sa inyong mga experience, talagang mahirapan kayo. Ang inyo lang ay gusto niyo mag-submit ng mga resume, ang inyo lang ay gusto kayo makapag-send ng mga resume sa mga kahit hindi kayo qualify. Huwag kayong magsayang ng oras ninyo. Sinasabi ko sa inyo yan lagi na dito sa pag-apply sa Canada, pagandahan ng resume, pagandahan ng qualification. Talagang to the highest level, sinasabi ko nga sa inyo, lagi yan. Dahil nga sa hindi lang Pilipino ang nag-a-apply, nagnais magpunta ng halos lahat ng bansa, kahit nga yung mga nasa Amerika gusto pumunta ng Canada. Yung mga taga-Europe gusto pumunta ng Canada. Yung mga taga-New Zealand, may mga trabaho na sila, gusto pang pumunta ng Canada. Tapos kayo, ang ginagawa nyo, hindi ganun ka-solid ang inyong mga resume. No? Kaya nga sinasabi sa inyo na sana itong inyong pag-a-apply dito sa Canada, napakalaking bagay na ayusin ninyo ang inyong resume. Dahil diyan pa lang, pag hindi maganda ang inyong qualification, pag hindi maganda ang inyong resume, wala, basura. Hindi natatanggap. Kahit yung ating mga agency sa Pilipinas, no? Napakarami tayong agency sa Pilipinas na nagparating ng Canada. Meron tayong Magsaysay Global, meron tayong iPumps, meron tayong First Dynamic, meron tayong Chart2Use Prime. Subalit, ang daming nag-a-apply, flooded sila, pero wala halos natatanggap. Anong problema? Because ang mga nag-a-apply dyan, kahit hindi naman sila ganun ka-qualify, nag-a-apply. Kaya nga, tinuturo ko sa inyo na ayusin, magbasa, mag-research bago kayo mag-apply. Basahin nyo muna. Ako ba ay mayroong, ano bang nakasulat sa kanila? Meron ba kayong sapat na experience na hinahanap nila? Like for example, ang work experience na 3 years o 5 years. Kayo ba'y merong experience ganyang kahaba? And then, kung anuman ang mga pinangsulat nila doon sa kanilang mga requirements, dapat magkaroon kayo ng ganyan. Kopyahin nyo at ilagay sa resume. Ganun kasimple. Okay? So sana po ay sinasabi ko sa inyo na dito sa ating channel ay sinasabi ko dito lahat para at least kayo ay matulungan. At itong video na to ay ginagawa ko para sa inyo. Hindi po to para sa akin dahil ako ay nandito sa Canada. Subalit sana po ay mabigyan ninyo pansin ito ating mga video, mapanood ninyo buo. Dahil andito po lahat ng impormasyon. Okay? So ngayon guys, ito ating pag-usapan ngayon ay itong ang farm or agriculture worker, no? Agricultural worker. So sana po ay masubukan natin to. Basahin ko muna, tingnan natin. Kung kayo man ay qualified dito, subukan nyo mag-apply. Okay? So, napakalaking bagay na kayo ay nagbasa, and then sa tingin nyo kayo mga qualified dyan, din mag-apply. Pag wala kayong qualification dito, wala. Next. Ang importante, saan tayo pumunta? Tayo po ay pupunta sa Indeed. At kung hindi man to para sa inyo, maghanap kayo ng para sa inyo, i-research niyo, like, kung kayo man ay mga factory worker, kayo man ay naghanap sa housekeeping, kayo man naghanap sa mga cleaner, welder, o ano, name it. I-research nyo na lang. Palitan yung pangalan dyan at ilagay nyo ang mga hinahanap nyo. Okay? So again guys, tingnan natin yung kanilang
job posting dito nga sa Indeed. So again, sabi ko sa inyo, ito po ay agricultural worker. Ito po ay nasa Leamington sa Ontario. At ito po ay, ang kanilang salary dito ay $25 to $30 per hour. Ito po ay full-time permanent position. At again, 12-hour shift overtime, weekend as needed. Ay, napakaganda nito kasi meron silang overtime. And again, ito po ang kanilang benefits. Ito po ang kanilang full job description. Ito nga sabi sa inyo, ang description importante dito. Okay? So, importante magbasa muna kayo ng mga, ano bang kailang mga benefits? Ano ba napakaganda dito, no? Kasi training for 3 months, and then shift dito, rotation lang, and then 12, parang day shift, 4 a.m. to 12, and then 12 to 8 p.m. naman. Okay? So, again, ito po ang kanilang mga employment requirements. No? Sabi ko sa inyo, kung kayo man ay may mga 4 years production assistant experience in a greenhouse, organic o agricultural position, subukan nyo kung meron kayo 4 years. Again, must have all extreme weather condition and high decibel level of dust, dirt, etc. Okay? Monitor products, process such as raw materials, quality control. Receiving of organic, producing and shipment of all final product. Control the operation of organic processing equipment and testing. Identify maintenance, performance issue, and troubleshooting. Handle environment damage caused by the plant. Leadership skills a definite asset in this role. Perform testing as required. Asset with improving policies and procedures. Industry-specific ministry compliance is an asset. Having an electrical or IT background would be an ideal. Okay? So again, kung meron kayo niyan, subukan nyo. Again, repetitive heavy lifting of 50 pounds. So siguro to nasa 25 kilos yata to. So again, ito po ay mga minimum high school diploma. Kung kayo man ay mga first aid certificate, then advantage to sa inyo. At ito po, 25-30 hours per week. And again, ito po ay day shift, evening shift, Monday to Friday, on-call, overtime, weekend, and as needed. No? And again, application questions, are you able to train 3 months on a steady days and then move to rotation days? Mas yes agad kasi gusto natin ng trabaho, di ba? And again, 12 hours provision will be day shift 4 a.m. to 12 p.m., afternoon 12 p.m. to 8 p.m. This an hour to be a long-term plus every other Saturday shift. Ay, yes agad. Wala nang ibang tanong kasi gusto nyo maghanap ng trabaho sa Canada. So again, ito po ang kanilang mga experience, first aid, greenhouse, organic materials processing. Mayroon kayong 4 years is prepared talaga nila. And again, kung mayroon kayong driver's license, is maganda. And then ang work location in person. So, again, sinasabi ko sa inyo na bago kayo mag-apply, kung hindi man ito para sa inyo, bago kayo mag-apply ng mga trabaho dito sa Canada, importante na kayo ay magbasa. Importante po yan. Number 1 po yan na magbasa muna kayo bago kayo mag-apply. Para alam ninyo. Dahil kung kayo man ay nagbasa lang ng title nila, like for example, ito, agricultural worker, ito ay, pangalan ito ay, title, ang pangalan lang ang hinahanap nyo. Ay, pwede ako dito kasi agricultural graduate ako. Pero hindi nyo binasa na sinabi doon, 4 years prepared, work experience, wala na. Tapos wala kayong experience, yun ang problema. Kaya nga sinasabi sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, importante na meron kayong experience sa trabaho. Dahil ang mga employer ay namimili ng merong mga experience. At ito namang mga employer na to, ito po ay standard dito sa Canada na kayo ay meron 3 months provision period. And then after 3 months, magkaroon kayo ng benefits, depende sa kumpanya. Magkaroon kayo ng benefits after 3 months. So mag-kick in na yung benefits nyo sa medical, mag-kick in na yung inyong vacation. So, napakaganda. No? And again, sabi ko sa inyo na talagang ayusin nyo ang inyong pagsusulat ng inyong mga resume. Paggawa ng resume, importante po yan. Kahit pa sabihin yung napakaraming trabaho sa Canada, yes, napakaraming trabaho. Subalit, ang problema kasi dito ay yung mga aplikante ay hindi nga maganda ang resume. Kaya, ang ginagawa, pag nabasa, ay walang qualification, basura.
hanap ulit, ay basura. So kaya nga sinasabi sa inyo na kung mag-apply kayo, apply na ng one time lang. Apply kayo ng one time lang. Pag nag-apply kayo ng posisyon ng ganito, kung kayo man ay mga welder, basahin nyo muna. May mga experience kayo, may sapat kayo, anong ginagamit nyo, anong mga equipment ginagamit nyo, anong welding rod ang gamit nyo, stainless, aluminum o ano, sulat nyo. Kung kayo man ay mga janitor na nag-apply dito sa Canada, isulat nyo lahat anong ginagawa nyo. Okay? Importante po yan na kayo nga ay magsulat. Dahil huwag niyong antayin ng paghulaan kayo ng mga employer at hindi kayo panghulaan ng employer, hindi kayo panghulaan ng mga agency. Kung anong mga sinusulat nyo, pag hindi nagmamatch yung kanilang hinahanap at sa resume nyo, bang, basura po yan. Okay? So again, sana po ay mayroon kayong matutunan again dito nga sa ating YouTube channel. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag kalimutan lagi i-click ang notification bell para like yung updated tuwing meron ko in-upload dito nga sa ating channel. So balik guys, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak pumunta sa Canada na sana po ay magkita-kits tayo dito sa Calgary, no? At magkape-kape naman tayo dito minsan. Okay? So, but again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako ulit si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.